Sunday night, babasahin po yung Tagalog po niyan. Maganda na po yan na nababasa minsan before the church para alam natin na we are not a playing church. We are sincere and serious about serving the Lord. Amen? At ngayon pong gabi, nais kong buksan nyo inyong Bible sa 1 Corinthians chapter 3. 1 Corinthians chapter 3. Tayo po magsayong lahat. Basahin natin the whole chapter para maunawaan po natin. Hindi po tayo masyadong magtatagal ngayong gabi. Chapter 3, 1 Corinthians. Kung nakuha nyo na po, give me a loud amen. And verse 1, I'm going to read verse 1, you read verse 2. Let's read it responsibly. And verse 1, and I, brethren, could not speak unto you as unto spiritual, but as unto carnal, even as unto babes in Christ. I have fed you with milk and not what. For ye are yet carnal. For whereas there is among you envying and strife and divisions, are ye not carnal and walk as men? Who then is Paul, and who is Apollos, but ministers of whom ye believe, even as the Lord gave every man. So then neither is he that planteth anything, neither is he that watereth, but God that giveth the increase. For we are laborers together with God. Ye are God's husbandry, ye are God's building. But let a man, for other foundation can no lay than that is laid, which is Jesus Christ. Every man's work shall be made manifest, for that day shall declare it, because it shall be revealed by fire, and the fire shall try every man's work of what sort it is. If any man work shall be burned, he shall suffer loss, but he himself shall be saved, yet so as by fire. If any man defile the temple of God, him shall God destroy. For the temple of God is holy, which temple ye are. For the wisdom of this world is foolishness unto God. For it is written, He taketh the wise in their own craftiness. Therefore let no man glory in men, for all things are yours. And ye are Christ, and Christ is God's. Dakilang Diyos, salamat po. Salita niyo na aming binasa. Patawad, Panginoon, sa aming mga pagkukulang at pagkasala. Bless niyo po ang aming pag-aaral ngayong gabi. Dalangin po namin ito'y maging blessing sa bawat isa sa amin sa ikaliligtas ng wala pa sa inyo, at lalo sa ma-realize ng bawat isa the importance of the local church. At dalangin po namin, Panginoon, na pagpalain po lingkod yung gagamitin. Lord, I pray and I beg the power of the Holy Spirit be upon me and upon thy people so we could understand your word. Patawad po sa iyong makasalanan. Ito ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Thank you, and be seated please. Alam po natin na ang church sa Corinto ito ay church na sabi nating carnal. Kasi po, ang salita ng Diyos, pagkatapos nating masave, ang sabi ng Bible, we are babes in Christ. So,
Kaya ang salita ng Panginoon ay inhalin tulad sa gatas. We need milk. And then, ang sabi ng Bible ay pagkatapos ng tao ay lumago sa pananampalataya, pag malago na siya, kailangan niya ay meat. Doctrines at patatag pampatibay para tayo ay lalo maging matibay sa paglilingkod sa Panginoon. Pero sabi ni Apostle Paul sa verse 1, "And I, brethren, could not speak unto you as unto spiritual, but as unto carnal, even as unto babes in Christ. I have fed you with milk, and not with meat. For hitherto you were not able to bear it, neither ye now are ye able." Kaya alam niyo, marami mga Kristiyano madaling ma-offend sapagkat they are still babes. Parang sanggol pa rin ang kailangan nila ay gatas. Alam niyo, kailangan tayo ay makatikim ng mga salita ng Diyos na magpapatibay sa atin. Kailanman ang Diyos ay hindi naglagay ng salita niya sa banal na kasulatan para tayo ay manghina, kundi para sa ikatitibay natin. At dito, nais ko pong pansinin natin, yung sa verse 7, "So then, neither is he that planted anything, neither he that watereth, but God that giveth the increase." Tandaan po natin, mga kapatid, ang ministry na aggressive, na we are after for the lost people. We're after for the lost people. At tayo ay dapat nakafocus sa Diyos. Ang focus natin ay ang Panginoon. At ang focus natin ay mga kaluluwa as a mission. Nagkakaunawaan po tayo? Kasi sabi ng Bible, "Seek ye first the kingdom of God." Sabi ng Bible sa Hebrews chapter 12, "Looking unto Jesus, the author and the finisher of our faith." Why did Jesus come? What is the purpose? What is the main objective? Why Jesus came to the world? He came to seek and to save that which was lost. Pero tandaan po natin, dito sa Corinto, ay ating makita, nagkaroon dito parang mayroong competition. Sa simbahan, mga kapatid, ay hindi dapat magkaroon ng kanya-kanyang barkada. Lalo sa mga young people. Tayo lang naman magkasama sa orkestra, tayo na rin dito. Tayo na rin sa choir, tayo na rin dito. Tayo na sa Sunday school, tayo na rin dito. That's not biblical. That is carnal mind. Kailangan, kaibigan, tayo ng lahat. Hindi lahat. Wala pong magkatulad na magkatulad. Pero alang-alang sa pangalan ng Panginoon na ang ating buhay ay binago ng Diyos, we are brother and sister in Christ. Pero pipilitin ang Diablo minsan ay gagamit ng tao na akala mo, tao na pagpasok ng simbahan, akala mo siya ang nagpapatakbo ng simbahan. Akala mo sa kanya, pag nawala siya, mawawala ang simbahan. No. Hindi po ito simbahan na may pag-aari ay tao. Ito ay simbahan na ito ay itinatag ng Diyos. Ano sabi ni Paul? We are just servant. Si Apollos ay meron tagasunod na kanya, si Paul meron din. Bakit ganun? Paborito. Hindi ho ganun. Anybody, whoever, the man that stand behind the pulpit, listen to this, as long as he is preaching, as long as what he is telling us is the word of God, we need to agree with him. Kaya alam nyo, ang dapat na mawala sa mga simbahan ngayon, yung kanya-kanyang faction. Hindi ho yan maganda. Ako nagpapasalamat sa Diyos na kahit na ako'y wala dito, ang Diyos nagbigay ng tiwala sa akin sa mga men natin na pinagkatiwalaan. At salamat sa Panginoon na kayo ay nakikinig sa kanila. Ang Diyos ay tumawag ng preachers. Hindi po, ang Diyos ay, ang preacher po hindi ang Diyos. Lingkod lang yan ang Diyos. We are just
The mouthpiece of God. Sabi nga, preacher never dies. They just multiply. Ilalang si Raymond Barbers, one of the great men of God. He passed away. A lot of preachers in America, they passed away. Kaya dapat sa simbahan, walang faction. Kaya sabi, ako kay Paul, ako kay Apollos. Alam nyo, nakaka-damage yan sa simbahan. Hindi po dapat natin i-practice yan. Everybody must be a friend of us. Amen? Hindi lang a friend eh. We're brother and sister in Christ. May pagka ang Diyos ang siya naglagay ng leader. If you don't like the leader, find another church that you agree with. Pero sinasabi ko, kaya nga binasa dito ang church covenant, what's the purpose of the church covenant? Hindi para tayo magpasikat, kundi gamitin ng Diyos ang simbahang ito na dalhin ang ebanghelyo sa sangkatauhan. Yan po ang purpose yan. Mga kapatid, mag-focus tayo sa Diyos. This is God's house. If it is God's house, what we need is God's word. We will never grow in our Christian life outside the Word of God. Kaya nga hindi natin inaalis ang Sunday school. Kaya nga hindi natin inaalis Sunday school for children. Kaya nga plano natin magpatay ng children's Sunday school rooms. Because we are for the family, we are for the kids. Mga kapatid, ang pag-asa ng ating bansa, hindi politician, pag-asa ng ating bansa ay salita ng Diyos. Because this book, the Bible, it tells us about Jesus, what Jesus done on the cross of Calvary, that He died, buried, and rose again. That's the complete gospel. Politician, pagkatapos ng 3 taon, tapos na. Unless na sila ma-re-elect. Pero ang Panginoon, He is always there. Anytime you call on Him, He's there. He is always on His throne, waiting for our call. And God answers prayer. Alisin po natin yung ano. Kaya sabi ni Paul, kanino ba si Paul naglilingkod? Sa Diyos. Ay si Apollos, kanino? Sa Diyos. Basta itanim lang nyo lang, sabi ni Paul, ang itanim nyo lang ay ito. Si Pablo ang nagtanim, si Apollos ang nagdidilig, o si Apollos ang nagtanim, at si Paul ang nagdidilig, pero wag nating kalilimutan, ang Diyos ang nagpapalago. Yan ang dapat nating ilagay sa puso. Tingin sa salvation, may bahagi ka ba? Wala eh. Kumbaga, sabi nga ng Panginoon, it is finished. Ihahatid lang natin sa mga tao. Hindi natin dinadagdagan. Maraming mga Baptist pa, debate dito, debate doon. Pero nasaan yung soul winning? Mga kapatid, nakakalungkot yun pa, yung mga faction pa. Dapat lahat ay tayo ay nagkakabatian. Alam niyo maraming mga Kristiyano, akala sila ang tama. Hindi nila alam sila yung may tama. Mga kapatid, ito po ang dapat nating gawin. How to remove the factions in the church. Number 1, every church needs to develop a we mentality instead of an I mentality. I said every church needs to develop a we mentality instead of an I mentality. Ano sabi ni Paul sa verse 9? For we are what?
laborers together. Sabi niya, we are laborers together. You know that word we? Tayo! Sama-sama! Sama-sama sa hirap, sama-samang umawit, sama-samang mag-aral ng salita ng Diyos, sama-samang abutin. Tandaan natin, tayo as a church, ito ang binigyan ng Diyos ng Great Commission. Hindi lang pastor, hindi lang po mga staff. Tayo lahat. Nasabi ng Panginoon, go and preach the gospel. Get them saved. Preach the gospel that Jesus saves. Yun lang pong gagawin natin. Taga-deliver lang tayo. Wala tayong bahagi. Kaya hindi natin pwedeng puwersahin ng tao na tumanggap ka. Kaya meron dito doon pa sa old building. Hindi ko alam kung saan niya natutunan yun. Pambira kita, binabautismoan yung mga bata. Sabi, ano yan? Mga tumanggap na yan? Hindi, mamaya nilang pagkatapos babaptize, witnessan. Saan yun sa Bible? Ang binabautismoan, tumanggap na. Hindi ba bautismoan para tumanggap? Mga kapatid, sabi niya ni Paul, we are laborers together. Notice the word we and together. Napakaganda niyan, mga kapatid. Sabi po doon sa, look at in Psalms 133. Psalms 133, verse 1. Ang sabi ng Biblia, sa Psalms 133 and verse 1, ang sabi ng Bible ay, behold, Psalms 133 and verse 1. Ang sabi ng Biblia ay ganito po. Sabi ng Bible ay, behold, how good and how pleasant it is for brethren to dwell together in unity. Ay napakaganda. Kung ang vision ng pulpito ay vision ng mga upuan. Kung ang vision ng preacher must be the vision of the all members. I'm telling you, we need to labor together. Kaya walang magmamalaki kasi tayo. Hindi pwedeng sabihin, ay kung wala ako dyan, walang mangyayari dyan. Purihin ang pangalan mo. Huh? Why are you there? To glorify God. Why you go to church? Because church is this is God's house, and the people of God, the children of God, must be in the house of God. Mga kapatid, ay napakaganda pag nakita natin. Alam nyo, sinasabi ng iba, I am a gift of God in your church. Kung gift ka ng Panginoon dito sa church, dapat blessing ka. Hindi ka dapat gagawa ng mga faction. Tayo-tayo lang. We'll organize tayo. See? Alam nyo, pagka pinayagan niya ng pastor, alam yung mangyayari sa simbahan? May damage ang simbahan. Ha? May damage sa simbahan. Ikasisira yan, ikababagsak yan. Kaya dapat united tayo, mga kapatid. We have one Savior. We have one Spirit. We have one goal. What is our goal? To glorify God. How are we going to glorify God? By winning the lost. Because souls is precious to God. Amen? Alam nyo, mga kapatid, we always reach the world better than I. Hindi pwedeng solo, mas maganda, tayong lahat. Nagsimula lang ng isa. Ang nagsimula yan si John the Baptist. The message of John the Baptist is the message of Jesus Christ. And the message of Jesus Christ is the message of the church, the message of the disciples. Hindi po expandable ang message. You cannot adjust the message. The message is very, very pure. The death, burial,
and resurrection. Plus nothing and minus nothing. Mga kapatid, hindi pwedeng i-adjust. No. It's fixed. Plus nothing and minus nothing. Tandaan po natin mga kapatid, bawat simbahan ay dapat ma-remind. Bawat simbahan ay dapat ma-remind na ang paglilingkod sa Panginoon dapat sama-sama. All members must get involved. Ang superstar lang sa simbahan ay ang Panginoon. Amen? Siya dapat ang sikat sa simbahan. Ang Panginoon lang. That's why we always point the people to Jesus Christ. It's just like what John the Baptist says, Behold the Lamb of God which taketh away the sins of the world. Kaya itinuturo sa Panginoong Hesus Kristo. Tandaan po natin, tayo bilang miyembro, mahalaga tayo sa simbahan. Inilagay tayo ng Panginoon sa church kasi lahat ng miyembro ay mahalaga. See? May pinag-aralan, wala, mayaman, pulubi, guwapo at hindi guwapo. Basta tao, mahal ng Panginoon yan. Red and yellow, black and white, all are precious in His sight. Ang mahalaga sa Kanya ay katawan. Hindi ho, kaluluwa ang mahalaga. So, number one, every church needs to develop a we mentality instead of I mentality. Number two, you turn a church into a we mentality by laboring together. Alam niyo, yung mentalidad na I, dapat mawala yun. Dapat yung tayo ay sama-sama. Kaya nga, salamat sa mga Sunday school teachers. Salamat sa mga nanay o sa mga young ladies nag-aalaga ng mga infants habang ang mga nanay ng mga infants ay nasa loob ng simbahan at nakikinig, ang iba'y tulog. Dapat ay tayo ay magkaisa bilang mananampalataya na tayo ay involved sa paglilingkod sa Panginoon. Tandaan po natin mga kapatid, ito yung dapat nating gawin. Hello? Ang pangit nun, minsan ang kilala nyo lang, pastor, pero sa ibang miyembro, ayaw. No? Just, alam nyo, yung magsabi ka lang ng, hello, kumusta po kayo? Malaking bagay na yun eh. Pauwi nga kami dito sa aeroplano eh. Ay yung isang kasabay namin eh, nagbabasa ng libro, ang lakas-lakas magbasa niya. Pagkatapos eh, nung pababa na tumigil na siya, inabutan ko ng tracks. Sabi ko, where are you heading for? Manila? No. After Manila, we'll be going straight to Kuwait. Sabi ko, can I give you these tracks? I'm a preacher. Mga kapatid, wala tayong dapat piliin na tao. Sapagat gaano man kayaman, gaano man karunong ng tao, alam niyo, minsan pagka tayo matalino sa sanglibutan, parang akala natin kung sino tayo. Ano sabi ng Bible? The wisdom of this world is what? Foolishness unto God. Amen? Tandaan natin mga kapatid, the goal is to serve the Lord. But the result is unity that we are laboring to our great God. Amen? Dapat tayo sama-sama. Huwag natin paandarin. Pag tayo nasa simbahan, huwag natin paandarin yung pagiging proud natin. Iba pa natin yung pride, magkaroon tayo ng humility before God. Alam niyo ba, kayong mga, sabihin natin, kayo may mga pinag-aralan na akala niyo ang mamimit niyo walang pinag-aralan. Ay, ngitian niyo lang yun. Kayamanan na yun. Are you listening? Ngitian mo lang yun. Kumusta ka? So, ang church ay dapat ay meron tayong we mentality instead of I. Good morning myself. I. See? Ang pinakamaganda, alam niyo yung letter I?
Di ba? Katuwid. Pag naging humble ka, nagiging C. That is Christ. See? Kaya dapat maging humble po tayo, mga kapatid. Number 3, you must have a together mindset to remove faction from the church. You need to have a together mindset to remove factions from the church. Nobody can do their own thing, but everyone must do the same thing together. Tandaan po natin, pag isang tayo, kahit niyo, sa simbahan, meron tayong policy. I praise the Lord na tayo po by His grace, we are organized. Kaya nga itong ginagawa natin na area by area, we have 4 divisions, South, North, East, and West. Hindi yan po, pagtapos sa mga area, hindi para magkanya-kanya. Para mas ma-organize. Amen? So, kung ikaw ay miyembro sa S4, ay dapat doon ka sa S4. Nakakalungkot yan na wala pang, ang tagal-tagal mo nang naligtas, pagkatapos wala ka palang attendance sa soul winning sa S4. Nakakalungkot yun. Ay sigurado ko naman na pag ang puso natin ay tama sa Diyos, pagkatapos this coming Sunday, magkaroon ng 1,000 first time visitors, pambihira. Walang anak ng Diyos na malulungkot. Pag ikay naging malungkot, pambihira. Ako malulungkot. Sana kung meron tayong 5,000 seating capacity. Ha? Napakaganda niyan. Kaya we need to work together. We need to work together. We need to labor together. See? Walang kanyanan dito. This is not my church. Someday, I'm gonna die. Amen? Sino nag-amen? Narinig ko yun Okay lang. Di bali, ikaw naman susunod Ha? So, we must have a together mindset. Tandaan natin, laboring together, ang ibig sabihin yan, lahat tayo ay we follow the policies and procedures. Kaya kaganda-gandang tingnan sa, temo, bukas, soul winning, tapos sa hapon, sa gabi, pagkatapos sa soul winning. Ang purpose yun kung bakit mayroong fellowship ay para malaman natin, makuha natin yung report, ilan yung na-save, ilan yung candidates for baptism. Amen? Pagkatapos yung area captain, magbibigay ng devotion na ang ibig sabihin, we need to keep on going. See? Huwag tayong titigil. Lahat ng area captain, ganyan ang gagawin. Tapos tingnan nyo, may na-accomplish. Ilan na ating ini-expect this coming Sunday? Mga kapatid, pinakamay-kayamanan natin makadadala sa langit ay mga kaluluwa ng tao. At tandaan natin, yan ay nagpapasigla sa atin. Don't you know, I'll be honest with you, you inspired me more if you win more souls. Alam niyo, pag pumunta ko sa mga outreach natin, ako'y tinatago ko sa sarili. Hindi ako iyakin po, pero pag nakikita ko yung sa Singapore, sa Taiwan, ang nakikita ko yung sacrifice ng mga members, lalo sa Taiwan, na mag-work ng 12 hours, pagkatapos uuwi, pagkatapos pumunta sa dorm, magbibihis, pagkatapos manunundo. Naiiyak ako sa kagalakan. Tingnan nyo ang nagagawa ng dedication. Yan ang nagagawa ng soul winning. Mga kapatid, napakahalaga. Wag po nating lagyan ng simbahan ito ng faction. We need to serve God together. Amen? Let's make God happy together. And the last one, you must have God as the focus to remove the faction from the church. Kaya sabi sa verse 9 ng chapter 3,
For we are laborers together with God. Ye are God's husbandry, ye are God's building. Kaya dapat po tayo ay sama-sama. Mga simbahan ay magkaroon ng spiritual mindset to stay focused on God to remove faction. Kaya kagandahan, sa bawat area natin, may area captain. Yun lagi ang pinagmimitingan namin. Sabi ko, kumusta sa area? Kumusta ang mga members? Sinong may sakit? Kumusta ang business ng members? Para tayo ay ipanalangin sila. Amen? Kaya hindi dapat ang Kristiyano, hindi dapat mag-quit sa paglilingkod sa Panginoon. Alam niyo kung sino ang leader nila sa pag-quit? Si Alice Go. Oh, natutunan kayo sa kanya eh. Si Alice Go. Oh, pagka-Alice, na-go. Ay dapat we need to learn to stay in until we hear the sound of the trumpet. Mga kapatid, wala tayo. The main business of the church is to get people saved. That's it. Pagka ikaw yung nag-soul winning, masaya ka sigurado. Kahit na may problema ka, masaya ka pa rin. Mga kapatid, hindi naman maiwasan problema dito sa mundong ito eh. Sino bang walang problema? Kaya we need to be united. And we need to labor together. And let's do it. This coming Sunday, we're going to have 1,000 first-time visitors. Amen. And please cooperate with your area captain. And we are expecting more souls to be saved. Mga kapatid, kung wala ka pang record of salvation for how many years ka na dito, wala ka man lang nawiwitnessan, dapat ay mag-involve ka. Dapat mag-involve ka. Ito yung blessing ng Panginoon sa buhay natin. How the Lord bless us. Don't take it for granted. Kailangan makita natin yan. Pagbangon natin bukas, malakas tayo. What a blessing. Amen? What a blessing. Kaya, in return, let us serve God together. Amen? And stay faithful serving the Lord. Tayo po'y magstayong lahat. Kung iniwala ang Panginoon ay nangusap sa bawat sa atin, do you have a goal for Sunday? Mga kapatid, let us labor together. Have the we mentality instead of I. We need to humble before God. Humble yourself before God. And surrender your life. Put your life in the hands of God. And you will see God's miracle. Habang tinutugtog po.